Test. Hello. Sound check. Okay. Magandang hapon po. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami ay dumadalangin sa inyo ngayon na patuloy mo kaming samahan at kami nagpapasalamat dahil binigyan nyo kami ng napakagandang mensahe kaninang umaga. At salamat po dahil patuloy kayong kumikilo sa amin. Ang dalangin namin ay patuloy po na bigyan nyo kami ng mensahe na magiging pagpapala sa bawat isa sa amin, na makita namin ang inyong kalooban at makita namin how good you are and what it is that we are to do in response to your goodness to us. Salamat po at binibigay po namin ang lahat ng ito para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang text natin ngayon ay yung Acts chapter 4 verses 1 to 12. It says here, "And as they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the word believed, and the number of the men came to about 5,000. On the next day, their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and all who were of the high priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Ang binasa po natin na ito ay ang kauna-unahang persecution na naranasan ng bagong tatag na iglesia sa Jerusalem. And we know na yung after Pentecost, this is the birth of the new church. Kumbaga, may bagong movement na nabubuo. At itong bagong movement na ito ay nakaranas na ng persecution at the very beginning ng kanilang paglaganap. Nagsisimula pa lamang. Kaduktong ito ng pangyayari sa Beautiful Gate na pagpapagaling sa lalaking lumpo na humantong sa pangangaral ni Pedro sa Solomon's Portico. At dito ay mapupunta sila sa prison at kinabukasan ay sa bulwagan na nasa likod ng templo. Maraming mga commentators na ang kaharap nila dito is the Sanhedrin, which convene mostly doon sa isang parang amphitheater na parang kalahating Colosseum, at yung sitwasyon na nabasa natin dito was Peter and John set in their midst. So makita natin dito, kung inyo mapapansin sa daloy ng kwento ni Luke, ang mga pangyayaring ito ay hindi pinlano ni Pedro at ni Juan. Kasi ang tanging nasa isip lang nila from the very beginning sa chapter 3 ay yung makibahagi sa afternoon prayer ng Jerusalem na ginagawa nung panahon na yon. Yun lang ang talagang pinlano nila. Pero it happened na parang dinala sila ng Panginoon sa mga situations na ito, and the result was a very good preaching about the gospel. At maraming mga audiences ang nakapakinig. Nandoon yung mga tao na nakatapos na si
Pedro na nangaral at napakinggan ng mga tao ang ebanghelyo, and our text will be a text na magpipreach si Pedro at ang makikinig ay ang buong Sanhedrin. So ginamit ng Panginoon ang miracle na nangyari doon sa beautiful gate para sa pangalawang pagkakataon ay makapangaral si Pedro ng mabuting salita or balita ng kaligtasan. Kumbaga, this is God's giving them the second chance para makapangaral or makapagsisi ang mga taong ito. Remember, just a few days from here ay pinako nila si Jesucristo. And here, God is giving them another chance to repent. Diba? Sa Pentecost, nag-preach na si Pedro at marami ang naligtas. May pangalawa. Namangha sa pagkakita, sila'y namangha sa pagkakita na nakakalakad na yung taong lumpo. And because of that, God set the stage for Israel to have this second chance to hear the message of salvation na may indictment. Sinabi nila, Jesus is in the side of Yahweh because He is the servant of God, meaning siya yung Messiah. Therefore, they are in great trouble because they have despised and killed Him. Ito yung nakapaloob na mensahe doon sa unang pangangaral. Kaya nga ang binigay nilang hamon ay repent and turn back from your wickedness. Ngayon naman sa pagkakataong ito, gagamitin ng Panginoon ang miracle at ang gathering ng crowd na ito around Peter and John para mainis ang mga religious leaders. They heard Peter proclaiming yung resurrection of the dead. Sa kanila nakakainis ito kasi they have crucified Christ. Kumbaga parang magtataka talaga itong mga tao nito at magtatanong sila. Kumbaga ang dating sa kanila, anong sinasabi nyo? Nagkamali ba kami in deciding to crucify Christ? Nagkamali ba kami? Well, yun yung magiging saloobin nila. Pero sa nakakamanghang pagkilos ng Panginoon, makikita nating muli yung providence ng Diyos dahil sa inis ng mga religious leaders kila Pedro ay ikukulong nila sila. And remember, gabi sila, kumbaga hapon sila dinakip. Wala nang time para sila ay mag-convene, maggagabi na, kaya kinulong muna. Kung doon nag-convene agad yon, kulang yung mga Sanhedrin. Pero nangyari pa na maghihintay pa sila kinabukasan, and in that time, makukumpleto sila, wala na silang takas, maririnig nilang lahat ang ebanghelyo. So, pero imbes na yung providence ng Diyos ay kumikilos dito dahil sa inis ng mga religious leaders kila Pedro ay ikukulong nila sila. Pero imbes na mapigilan ang pag-advance ng kingdom, ito ay nagpatuloy. It did not prevent conversion of the 5,000. Yung conversion ng 5,000, it still happened. And Peter had another opportunity to preach the gospel this time sa harapan ng lahat ng mga religious leaders ng Israel. Kumbaga, what I'm telling here is, ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito and ino-orchestrate niya, inaayos niya ito para mangyari that everyone ng mga nagpapako kay Jesucristo ay marinig ang ebanghelyo. Another chance muli sa kanila, this time yung mga perpetrators. No? At tingin ko, ayan ang gustong ipakita ni Luke sa atin dito, na ang persecution ay magiging bahagi na ng buhay ng iglesia, ngunit dahil kasama nila ang Panginoon, hindi kayang pigilin ng persecution ang pag-advance ng kaharian o kaya ang pag-grow ng ang pag-grow ng iglesia. Kaya yan ang gusto kong makita natin na mensahe dito. Persecution will be the ordinary experience of the church, but because Christ is with it or with her, it cannot hinder the movement of the church. Persecution will be the ordinary experience of the church,
But because Christ is with her, it cannot hinder the movement of the church. If we will read yung Revelation, meron doong figure na pinapakita na woman. This woman will be under persecution sa gawa ng beasts, but makita natin in the end, it prospers. It survives. And that's the picture of the church, yung babae doon sa Revelation, that it will thrive. Magkakaroon siya ng struggle to survive, and yet God is with her, and God will make her through sa lahat ng, or take her through sa lahat ng mga experiences na yon. So magiging karaniwan ng experience ng iglesia ang persecution. In fact, sa Book of Acts, ay napakaraming tala nito sa kamay ng mga iba't ibang mga tao o grupo ng mga tao. No? Yung persecution dito, it comes from different groups. Kung babanggitin ko lamang yung isang grupo lamang mula sa mga Hudyo, malulula na kayo sa dami. Kasi katulad nito, arrest of Peter and John sa chapter 4. Tapos sa chapter 8, yung martyrdom ni Stephen. And then sa chapter 8 and 9, yung persecution ng church mula sa kamay mismo ni Saul, na gagamitin ng Panginoon at babaguhin from being Saul, the persecutor, magiging Paul. So, primarily, ay nagkaroon ng persecution ang iglesia sa kamay ng isang magiging dakilang apostol. And then sa chapter 12, ay pinatay si Apostle James. At makita rin natin doon sa chapter 12 yung arrest and trials ni Pablo. So, ang dami niyan. Meron pang persecutions mula sa kamay ng mga Romano at iba pang mga tao. Ang totoo, ang Book of Acts ay dito itinala ang mga persecutions para ipakita yung struggle ng iglesia for survival, pero nakasurvive sila at lumaganap ang ebanghelyo sa kabila ng mga ito. At kung papansinin pa natin sa labas ng record ng Acts, at sa Biblia, may tala na napakatindi ng naranasang paghihirap ng iglesia sa kamay ni Emperador Nero, na doon ay may mga pagkakataon na sila ay inilalaban sa mga gladiators hanggang sa mamatay. Sila ay pinapakain sa leon at may account pa na sila ay ibababad sa oil at isasabit sa puno para lang sa isang gobernador na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, sila ay susunugin para parang maging kandilera, para maging display doon sa birthday party ng gobernador na yon. Kaya nga, totoo yung sinabi ni Tertullian that the blood of the martyrs is the seed of the church. Na ang ibig sabihin niya, yung persecution ng mga mananampalataya ang nag-cause kung bakit ang iglesia ay lalong lumaganap. Itong persecution na ito, itong dahilan bakit nag-propagate ang gospel at nakarating sa atin. Ito ay dahil si Satan, bagamat nagapi na siya doon sa krus, yes, hindi na ganoon kalakas katulad ng una, duguan na siya, may tama na siya, but he is still on a guerrilla warfare laban sa iglesia. Gagawin pa rin niya ang lahat ng magagawa niya para pigilan ang paglaganap nito. Kumikilos siya sa puso ng mga hindi mananampalataya para inisin sila sa mensahe at pamumuhay ng mga mananampalataya. You see, katulad sa nangyari dito, Satan, I believe Satan is behind this convene, yung pag-convene na ito. Pero nagkamali si Satan by making them ask, kanino ba na authority na pagaling ang taong ito? Kasi dahil sa tanong na yon, lumabas yung katotohanan na si Kristo ang nagpagaling at sila ngayon ay may kasalanan dahil si Kristo ay kakampi ng Diyos. Kaya in some way or another, lahat tayo ay makakaranas ng persecution. Hindi man tayo natitreten na mamatay tayo sa pagpapatotoo natin para kay Kristo. Ang mundo ay minsan binibigyan tayo ng kumbaga sinasakal tayo at binibigyan tayo ng pangamba na kapag tayo ay
na buhay na maka-Diyos, maaring mawala ang ating trabaho. Maaring mawala yung mga pinaghihirapan nating pwesto sa ating trabaho. Mahirap ito lalo na sa mga Kristiyano na yung sistema ng kanilang trabaho ay hindi maka-Diyos. At kung sila'y hindi makikikompromiso, maaaring mawala yung kanilang trabaho. Like policemen, nasa gobyerno. Dahil yung sistema nila, mahirap yung sitwasyon, mahirap din sa kanila na maging maka-Diyos. Dahil mawawala ang promotion, okay, hindi ka magiging popular. And then, pangalawa, pwede din na mawala yung estado mo sa lipunan just because you are living a Christian way. And then number 3, pwede din na magmukha kang out of this world, na kumbaga hindi ka babagay. No? Hindi ka babagay sa lipunan, iiwanan tayo ng ating mga kaibigan, magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan yung persecution na pipigilan nila tayo na umattend, aawayin tayo ng ating mga magulang, asawa, o kaya naman ay mga anak just because we are Christians. Pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ang ating text ay nagpapatunay na hindi tayo iiwan ng Panginoon during our persecutions. In fact, inilalagay pa nga niya tayo sa sitwasyon na yon para lalong mangyari ang kanyang kalooban sa pamamagitan natin, that our light should so shine and everyone will see that we are the disciples of Christ, and they will glorify God in doing that in the long run, whether sila ay maniwala or hindi, but they will glorify Christ because in the end, mapapahiya sila, but di ako naniwala. Kung hindi man sila maniwala sa ating witness, sa bandang huli, magsisisi sila at mapapatunayan nilang tayo yung nasa side ng Diyos. Tayo yung tama at sila'y magre-regret. Maganda kung sila'y maniniwala, and that's our goal, na yung ating mga mahal sa buhay ay manampalataya. So, anumang persecution ang pwede nating danasin sa buhay na ito, just like Peter and John, maging kalmado lang tayo. Tanggapin natin ito at tayo ay magpatuloy na i-share ang gospel at ipamuhay ang ebanghelyo. So, tingnan natin ang ating text. What are the things that persecutions cannot do to the church or to us? Number 1, persecution cannot hinder church growth. And number 2, persecution cannot impede Christ's gospel. Una, persecution cannot hinder church's growth. So, pansinin natin sa chapter or sa verse 1 to 4, gusto kong basahin ulit yun sa atin. And as they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But many of those who have heard the word believed, and the number of them or the men came to be 5,000. So, just an observation, the Jewish authorities attempted to stop the church by arresting its leaders. Yet despite this incident, Luke mentioned that 5,000 men were converted. No, ang gusto nila is mapigilan itong bagong movement na lumalago na ito, but despite yung kanilang effort, hindi nila mapigilan na 5,000 men ang naligtas. So, hindi pa tapos si Pedro dito sa kanyang pagsasalita, ay ininterrupt na nila. They came upon them. Ibig sabihin, they grabbed them. Pinigilan nila sila Pedro at Juan na magsalita sa kanilang sa mga tao. Buti na lang nakapag-wrap up na si Pedro dito. Nabanggit niya na yung gusto niyang sabihin na repent and turn back. Yung pinakamahalagang gusto niyang sabihin in response dun sa kanyang mensahe. Kung di yun natapos, kumbaga parang ano yung gagawin namin. But dahil nakatapos siya dun sa kanyang mensahe, kahit na dumating itong mga tao na ito,
They heard clearly at buong-buo yung mensaheng gustong ibigay ng Diyos sa kanila. And now, pagkatapos noon ay hinuli sila ng mga leaders at ikinulong. Alam niyo, kung may ganitong pangyayari, na meron kang, kumbaga parang you're beginning to trust, you're beginning to believe these people at yung kanilang movement, para nakukumbinsi ka na, pero biglang may dumating na mga pulis at dinakip itong mga tao na ito. Ang natural tendency ay ma-divert ang focus ng mga tao mula sa truth patungo doon sa arrest. Maaari silang madismaya at isiping bakit nagawa nilang magpagaling ng isang lumpo pero hindi nila kayang pigilan ang arrest. Pwede nilang isipin na ganito ba ang grupo na sasamahan ko? E di pag sumama ako dito, ako naman ang tutugisin ng Sanhedrin, ako naman ang ikukulong, nakasama nila. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang sabi ni Luke dun sa 3 and 4, and they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. But, this is the good news, but many of those who had heard the word believed, and the number of the men came to about 5,000. Sabi niya, subalit, may turning point. Yes, there was arrest. But despite of that arrest, here is but 5,000 men ang naligtas. At hindi lang po 5,000 men, hindi ito exact. At mas marami pang tao ang naligtas dito because yung men dito is not anthropos na kumbaga parang collective at saka generic na pagsasabi na parang mankind na mga tao. Hindi, ang sinabi dito, androy. Ibig sabihin, mga kalalakihan talaga ito. It means, hindi pa kabilang dito yung mga kababaihan at yung mga bata na kasakasama nila. Malamang nasa 10,000 na mga tao ang naligtas dito. Sobrang makapangyarihan ng gospel natin na kahit na makitang tayo ay napapersecute, pwede pa rin maligtas yung mga nakikinig ng ating patotoo. Kaya yun yung gusto kong makita natin dito. The gospel's power is so great that it can convert its hearers even though its bearers often suffer. Na kahit na tayo, wala tayong magandang maipakita sa kanila because on the time being, tayo ay napapersecute, tayo ay may kahirapan, may troubles tayo sa ating buhay na kinakaharap. But because we are continuing to proclaim si Jesucristo at yung kanyang pagkabuhay na muli, and by our living yung life na katulad ng ipinamuhay ng ating Panginoong Jesucristo, no matter what circumstances na meron tayo, the gospel is so powerful that it can convert its hearers kahit na tayo nagsasuffer. Ano man ang ating kalagayan. Kaya makapangyarihan ng gospel kasi yan ang power ng Diyos para magligtas. Diba? Yan ang sinabi ni Pedro or ni Paul sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. This is the power of God. Itong gospel na ito. Hindi ang power ng gospel hindi nakasalalay sa kung ano ang kalagayan mo. Ang power ng gospel nakasalalay doon sa ginawa ni Jesucristo, and that makes it so powerful. Makapangyarihan ng gospel dahil ito'y inordinahan ng Diyos. Na sa pangangaral nito, even sa pag-share mo lang ng testimony mo ng kaligtasan at si Kristo na pro-proclaim, na inordain ng Diyos na siya ay nandoon kasama mo. Diba? Sa Great Commission, na you go into all the world, you preach, you teach them, and then you baptize them. And sabi doon, and lo, behold, I am with you all the way, even unto the end of the earth. Kasama natin ang Diyos. Whenever we are doing that mandate, whether personal evangelism o kaya sa proclamation of the word kapag meron tayong funeral services, nandoon ang Diyos. Kumikilos siya at siya ay magko-convert ng mga tao ayon sa kanyang kalooban.
Hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa puso ng tao sa oras na binabahagi natin sa kanila ang ebanghelyo. Kaya kahit na tayo nagdurusa o nasa persecutions, hindi nito mapipigilan ang resulta ng ating pagpapatotoo. Minsan kasi nadadala tayo dun sa trend ng ating kultura na kung wala tayong pera, wala tayong ganitong mga bagay, hindi tayo pakikinggan ng mga tao. Kaya marami sa atin ang napipilitan na mag-asam na umangat sa buhay para pakinggan naman tayo ng mga tao. Kumbaga, nagsasawa na tayo, binabaliwala just because we're just a commoner. Wala tayong ganitong magandang bahay, wala tayong ganitong sasakyan. And ganun talaga ang kultura, pero hindi dapat 'yon magtulak sa atin to yung mag-asam na kumbaga isipin natin, kung meron lang ako nito, maliligtas itong mga tao na ito or pakikinggan nila tayo. Tingin, 'di ba? Tingnan natin sila Pedro at Juan. Wala silang silver and gold. Ang meron lang sila ay si Kristo. Pero nung ibinigay nila si Jesucristo, what happened? 5,000 men and an additional women are converted. Were converted. Ang daming naniwala. Kaya gusto kong kayong hamunin. Do not focus on validating our witness by earthly well-being. Instead, keep on preaching and living out the gospel. Huwag mong hanapin. No? Huwag mong hanapin yung validation ng witness mo doon sa mga possessions na meron ka. Na kumbaga parang gusto nating patunayan sa kanila, tama ang ating pananampalataya because God is blessing me with these blessings. Huwag nating hanapin doon, imbes ay patuloy tayong mangaral at patuloy tayong mamuhay ayon sa ebanghelyo. Kung hindi ka kumikita ng malaki katulad ng mga kaklase mo dati sa college, dahil mas pinili mo yung trabaho na pinaprioritize yung worship mo sa Diyos pag Sunday, huwag mong isipin na kung may maganda ka sanang buhay at may maganda kang ganitong mga ari-arian, ay pakikinggan ka ng iyong mga mahal sa buhay at ng iyong mga kaibigan. Maniniwala silang totoo ang iyong pananampalataya. I'm not saying na wag na tayong magkaroon ng sariling bahay at kotse. Magandang bagay ang pagkakaroon nun para sa atin, pero delikado na yun ang gawin nating validation na totoo ang ating mensahe. Na delikado na yun ipangbalandra natin sa kanila. Nagpapala talaga ang Diyos sa kanyang mga tao, pero mayroon tayong kanya-kanyang lot na binigay sa atin ng Diyos. At kung ang lot mo ay marami kang pagsubok at struggle sa buhay, huwag mong isipin na malilimitahan noon ang result ng iyong witness. It will never limit yung witness kahit na ano ang kalagayan mo. Minsan nga, di ba, yun ang sinasabi, yung power ng Diyos, it made perfect in weakness. Doon ka magugulat na bakit ang tao naniniwala sa akin? Bakit ang tao ay naniniwala kay Jesucristo? Sila ay naliligtas by using yung katulad mo na isang mahina, isang tao na marahil puno ng kapansanan. Meron ka sigurong hindi kayang gawin sa buhay mo, pero these people are believing in your message, in your testimony. It is because hindi nakasalalay sa ating kagalingan at yung ating mga possessions ang resulta ng gospel. Di ba mas maraming nagiging false conversion pag ang attraction ay sa mga material well-being, pag yung ang following mo is they are just following because pagkasama kanila, nalilibre mo sila, o kaya pagkasama kanila is nakikita kanila na may ganitong mga bagay. Pagka ganun ang attraction, mahirap paniwalaan o kaya pwede na magkaroon ng false conversion. Mag-focus tayo doon sa pag-share ng ebanghelyo sa mga tao
at ipakita natin sa kanila yung ating buhay ay yung ating buhay ay katulad ng buhay ng Panginoong Kristo. Hindi yung ating mabuting buhay ang makita nila na well-off tayo, kundi yung mabuting patotoo ng ating buhay. So, hayaan mong ang Ebanghelyo ang dumurog sa kanilang mga puso at makita nila yung sweetness ni Kristo by being like Christ in our conduct. You see, pwede mo ipakita that Christ is a sweet Savior by living out ano yung ginawa niya ni Kristo. Kumbaga, mas makita mo how Christ is patient nung siya ay nandito. Sana maging mas patient tayo, mas gracious, mas gentle, may joy, even in the midst of persecution and suffering. Yan ang ipang-attract natin sa kanila, hindi yung ating magandang buhay. During trials and persecutions, mas ipang-attract natin sa kanila, hindi yung ating magandang buhay, kundi yung ipakita natin yung patience and contentment natin at patuloy lang nating ipangaral ang Ebanghelyo. God may be pleased to work on the hearts of our friends, lalo na sa mahal mo sa buhay. At makita talaga nila si Kristo bilang mabuting Diyos at tagapagligtas at sila'y maligtas. We heard yung story ng 5 missionaries na nagpunta doon sa Auca Indians, doon sa Ecuador, doon sa Waidani or Waurani tribe para sila ay mag-evangelize, pero nauwi yung kanilang ministry sa isang hindi pagkakaunawaan at nagdulot ng kanilang pagkamatay. Ang mga taong ito ay si Jim Elliot, si Nate Saint, si Ed McCauley, si Peter Fleming, Roger Youderian. So itong mga tao na ito nagpunta doon to be a blessing sa kanila, but these people killed them. Pero yung asawa ni Jim Elliot na si Elizabeth at yung kapatid ni Nate Saint na si Rachel ay bumalik doon at nanirahan sa Waurani tribe para ituloy ang mission. And that's a great picture of the gospel, yung forgiveness. 'Di ba? Na namatayan na, widow na kayo. Kumbaga, ulila na kayong lubos. Pero still, bumalik pa kayo dito para mangaral sa amin, what kind of people are you? And because of those effort at yung with the support din ng iba pang mga naulila nung 3 na mga missionaries na ito, ang result was marami sa Waurani tribes ay naligtas. Even the very man that speared Nate Saint and iba pang mga kasama nila ay naligtas. Yung chieftain nila na si Mincaye. And he got converted and became a preacher of the gospel. Meron pang naging movie patungkol sa kanyang storya. Naging preacher of the gospel itong si Mincaye. Yun ang nagiging bunga ng isang magandang patotoo. Despite the persecution, you still go on. And pinapakita mo pa rin yung gospel sa buhay mo. You will never know what God will do sa mga taong nakakakita ng iyong patotoo. So go on sharing Christ to people and living the gospel in every day of our lives, no matter what your situation is. And number 2, persecution cannot impede Christ's gospel. Doon sa verses 5 to 12, on the next day, the rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and all who were of the high priestly family. And when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done in a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well.
This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which was become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So all the top figures of official Judaism in Jerusalem are gathered to render a judgment about what to do with Peter and John. Nag-convince sila. At ang dami dito, ang daming mga binanggit dito, sinabi doon, all the leaders. Sila yung mga religious figures or mga senior priests. And then yung elders, sila yung mga civic leaders, mga, ito yung mga chief tribal family heads. And then yung scribes, sila yung mga nag-aaral at nag-i-interpret ng law. And then si Annas, binanggit dito as a high priest, pero actually hindi na siya high priest dito. Nanungkulan lang siya from AD 6 hanggang 14. Nasa 33, nasa AD 33 na. Pero still, meron pa rin siyang ganong estado, makapangyarihan pa rin siya dahil nasa high priestly family siya. Siya yung pinakamataas doon sa high priestly family. Actually, si Caiaphas dito ay kanyang manugang. At si John, yung binanggit dito na dalawang pangalan, si Alexander at saka si John, ay sabi ng mga commentators, probably mga anak ito ni Caiaphas or anak ni Annas mismo. So, binanggit dito si Annas dahil siya yung prominente din na figure ng liderato ng Israel. Kasama yung mga angkan niya na nandito. Ang dami nitong mga tao na ito. Kompleto ang lahat ng mga nagpapatay kay Jesus. Again, this is providential. Kasi may pagkakataon na naman si Pedro na ipangaral sa kanila ang ebanghelyo. Walang mangyayari. Wala silang magagawa. Nagkamali sila ng tanong. Itanong ba naman kung sino yung kaninong pangalan or kaninong otoridad pinagaling yung lumpo. Kaya si Pedro na puno ng Holy Spirit nagsalita. At katulad sa naunang preaching, yung naunang preaching niya doon sa Solomon's Portico, ay binanggit na naman ni Pedro kung anong ginawa nila kay Kristo at anong ginawa ng Diyos kay Kristo para ipakita na kakampi ng Diyos si Kristo at para lumabas na kalaban sila ng Diyos dahil sa ginawa nilang pagpapatay kay Kristo. Ang sinabi niya ng una, they have crucified Jesus, yet God raised Him up. Kumbaga, binuhay siyang muli ng Diyos. Ibig sabihin, kakampi siya ng Diyos, but ang ginawa nila, pinapatay nila si Jesus. And then, yung pangalawa, they have rejected Christ na parang bato na isinantabi ng mga builders ng isang gusali. Kumbaga, they were building yung kanilang religion, di ba? But itong bato na ito na dapat ay supposed to be gamitin nila, dito tatayo ang building, ni-reject nila. Pero ang ginawa ng Diyos, itong rejected stone na ito, ginawa ng Diyos na cornerstone, wherein lahat ng parte ng building nakakabit dito. Kumbaga, ang sinasabi lang ni Pedro dito, they have rejected the most important person in the world, the Lord Jesus Christ. At sinabi ni Pedro na wala nang ibang pangalan ang ibinigay para maligtas ang tao kundi si Jesus. Kung hindi sila mananampalataya kay Jesus, Peter is saying na nasa delikado silang sitwasyon. Akala nila, makukorner nila si Pedro, pero ang totoo, sila ang nakorner ni Pedro. Balak sana nilang pagtulungan sila Pedro at Juan, pero ang totoo, sila ay pinagtulungan nila Pedro, ni Juan at ni Jesucristo. Wala silang kawala ngayon. Nagtanong sila, kaya wala silang magagawa kundi pakinggan ang sagot ni Pedro, which is the gospel that will save their soul, or the gospel that will indict them and thrown them into the lake of fire kung hindi sila maniniwala. So the point is this, God sometimes ordained persecutions to His people to give them opportunity to witness for Christ. Minsan akala natin yung
galit ang Diyos sa atin or pinapabayaan niya tayo na mapunta sa sitwasyon na parang mahirap maging Kristiyano dahil sa mga persecution na natatanggap natin. Iniisip natin, Lord, ano bang ginawa ko? Di ba, kumbaga, nagrepent na ako, pinipigilan ko yung sarili ko sa mga kasalanan na pwede kong magawa laban sa'yo, pero still may persecution ako. Galit ka ba sa akin? Pero marahil, ang ilan sa atin ay nakakaranas ng pambubuli sa trabaho, napag-iinitan tayo kasi masyadong offensive sa ating mga katrabaho yung hindi tayo umiinom, hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo tumatawa sa mga green jokes o kaya sa mga demeaning na mga jokes nila. Hindi tayo reklamador sa kumpanya wherein yun ang kanilang ginagawa. Pag may reklamo sila sa mga ahead natin, di natin sila pinapakinggan. Ang iniisip pa nga natin, sinasabi natin sa kanila, intindihin natin sila. Mas marami silang intindihin kaysa sa atin. Kumbaga, hindi tayo nakikisama sa mali nilang gawain. That's why they're being offended sa ating mga kilos. Naiinis sila sa atin kasi kabaliktaran nila yung ating ipinapakita. Kaya naman, napagdidiskitahan tayo. Dahil doon, nagpe-pray tayo na alisin tayo ng Diyos sa sitwasyon na yon. Pero maaaring pagkakataon pala yon para mas lalo nating ipakita yung gospel na meron tayo. Yung gospel living at Christ-like character sa kanilang harapan. Gusto kong linawin na hindi ko sinasabing wag tayong umalis or wag tayong umiwas sa gulo na katulad nun. Yung bullying, it is a legitimate na reason para maghanap ng ibang mapapasukan. So, pwede tayong mag-decide na umalis. Pero habang nandun pa tayo at hindi pa tayo nakakaalis, nagre-render pa tayo ng dun sa ating pinapasukan, magkaroon nawa tayo ng patuloy na pag-evangelize by our own conduct. At kung may pagkakataon, sadyain natin silang sharean ng ebanghelyo. Just like what Peter and John did here. You see, nangyari ang pambihirang pagkakataon na ito para kay Pedro na makapangaral because when they were arrested, they did not resist. It is as if they were embracing itong providence ng Diyos sa kanila. Hindi sila nagreklamo. Makita mo, hindi sila nagsalita dito. The only time na nagsalita sila, it is when they were asked. At yung pagsasabi niya, hindi siya pabalang. Inano nga Although offensive yung kanilang mensahe, pero in-address pa nga nila rulers and leaders. Elders and leaders. Kumbaga, may paggalang pa rin yung pagsasalita niya. Hindi lang talaga natin kaya napigilan yung mensahe na offensive. Kasi offensive na talaga ang gospel. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng paraan para ma-offend ng tao sa mensahe ng ebanghelyo. But within that message, merong invitation may good news na kung sila ay mananampalataya, they will be saved. Just like what happened here. Walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na kung saan sila ay maliligtas. So sinasabi lang nila, you have rejected Christ. Pero kung hindi kayo maniniwala sa Kanya, kawawa kayo. Pero ang dapat nyong gawin is maniwala kayo kay Jesucristo. So I want to challenge us. Let us be calm and put our trust in the hands of the sovereign God during times of persecution. Maging kalmado tayo. Ingatan pa rin natin yung ating patotoo sa oras ng mga pag-uusig. Lalo na kung ang nag-uusig or pumipigil sa atin na exercise yung ating pamumuhay Kristiyano ay yung ating asawa o yung anak o kaya magulang. Kumbaga, the very person na close sa atin, sila pala yung nagpe-persecute sa atin, mas i-keep natin yung calm, yung ating demeanor. Ang maganda, hindi tayo nagmamaktol. Hindi tayo nagtataas ng boses.
Hindi tayo nagre-retaliate. Let us keep our calm at kausapin natin sila ng maayos. Explain natin, I need to do this. I need to worship God because yun ang dapat kong gawin. Nakita ko na mabuti ang Diyos at ang kabutihan niya nakita ko nung ako iligtas niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo. You see, dahil sa explanation na yun, na ipangaral mo sa Yeso Kristo sa Kanya. Alam ko pong mahirap gawin ito, lalo na kung naumpisahan mo na yung kultura na nagre-retaliate ka. Kumbaga, pag pinigilan ka, naiinis ka, tapos nagdadabog ka na. Kumbaga, doon ka nakilala, mahirap magbago. Parang jahe magbago ng image sa harapan ng kapamilya mo, di ba? Parang, anong nakain ito? May ganong feeling. Pero hindi ito imposible sa biyaya ng Diyos, kaya hingin natin yung tulong ng Diyos. Ibigay natin ang ating sitwasyon sa kamay ng Diyos habang patuloy nating ine-evangelize sa mga nagpe-persecute sa atin. At siya na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano magkakaresulta ang ating witnessing sa kanila. Diba? Si George Mueller, meron siyang kaibigan na si Beta, na naging kaibigan niya sa college. And si George Mueller, na hindi pa ligtas nito nung panahon na ito, nag-ipon siya ng maraming pera at sinama niya si Beta. Nagpunta sila sa malayong lugar at doon sila namuhay for a time na parang adventurous. Madami silang mga ginawa doon, mga kalayawan. And then pagbalik sa kanilang school, itong si Beta na na natauhan kasi dati siyang Kristiyano siya na nanlamig lamang. Nung siya ay nandoon na, bumalik siya doon sa prayer meeting, doon sa Bible study group nila. At itong si George Mueller, nakita niya, hindi na siya sumasama kay George Mueller. Nakita ni George Mueller na hindi na sumasama si Beta. At nung sabi niya, ba't di ka na sumasama sa akin? Bumalik na kasi ako doon sa grupo ko doon sa Bible study. Ano bang Bible study yan? And then in-invite ni Beta si George Mueller. At doon naligtas si George Mueller. Nung una ayaw niyang pumunta pero naligtas si George Mueller doon. So, makita natin dito na yung patotoo na binago ng Diyos pwede na magdulot ng kaligtasan doon sa mga nakatingin sa atin. Whenever the gospel is being displayed and then preached sa ating mga kaibigan, pwede na maligtas sila kahit dati kasama natin sila at kilala nila tayo na hindi mabuting tao or alam nila yung ating buhay. So, alam niyo, si Kristo, He kept His calm even when He is suffering on the cross. Nagpailalim siya sa kalooban ng Diyos during those moment na siya pinahihirapan. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagsalita ng pabalang. Sumigaw siya masayahan pa itong mga taong humahagupit sa kanya. Pero hindi siya nagreklamo, hindi siya nagbuka ng bibig na para sabihin tama na. Nagpailalim siya sa kalooban ng Diyos. And what was the result? The gospel has been wrought and thousands of people got saved, including me and you. So when God put you in a situation where you are persecuted, submit to God's will and honor Him by continuing to be like Christ. So as a conclusion, persecutions may hit us from the bottom of our egos, but remain calm and find relief in the fact that it is a mark that we are living godly in this world. 2 Timothy 3:12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Let's pray. Lord, we are grateful for this message at tulungan mo kami to be a powerful witness ng inyong gospel even when we are persecuted. At tulungan mo na ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa inyo ay makita nila ang ebanghelyo. At makita nila that we are calm and we are people na
na magaan ng kasama ngayon, it is because of the gospel. We are patient, we are more loving and understanding sa kanilang mga pagpipigil sa amin. And yet, we are insistent that we need to do this. We need to worship you. And we need to continue serving you despite ng kanilang mga pagpipigil. At kayo na pong bahala sa kanila. Salamat po. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.